Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling upuan. Medyo maganda naman akong tignan. Sumakay kami papunta sa boarding house niya at pagdating doon ay may nangyari sa amin agad. Pagkatapos nun ay kumain kami. Ang tagal dumating ng order kaya nagkwentuhan na lang kami. At doon ko nalaman na magpinsan pala kami. 14 years old ako nung nakilala ko yung first boyfriend ko. First time ko sa lahat-lahat. Pero nung 16 years old ako ay naghiwalay din kami. Na kasi may third party. Masakit man pero tinanggap ko yun. Dumating yung panahon na ang daming nag-add sa akin sa Facebook. Pero ni isa wala akong inaccept. Hanggang sa November 2 ay nag-check ako ng friend request at may isang lalaki na nakuha agad yung attention ko. Inaccept ko siya, nag-usap kami at nagkasundo na magkikita kami sa personal. Nagising ako ng November 6, 7 a.m. tapos binasa ko yung chat niya. 5 a.m. pa lang pala ay nasa terminal na siya. Kaya nagmadali akong maligo at magbihes. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling upuan pero medyo maganda rin naman akong tignan. Sumakay kami papunta sa boarding house niya at pagdating doon, may nangyari sa amin agad. Pagkatapos nun ay kumain kami. Ang tagal dumating ng order kaya nagkwentuhan na lang kami. At doon ko nalaman na magpinsan pala kami sa side ng mama ko. At magkapit bahay pa kami sa probinsya. Nagulat ako ng sobra at nakipaghiwalay ako agad. Ayaw niya sana pero pag uwi ko binalak ko siya sa FB at putol na yung communication namin. Pero yung akala kong tapos na ay hindi pa pala. Nasa school ako noon at may event kami. Ako rin kasi yung president ng campus officers at siya naman ay nagtatrabaho sa DOLE. Iwas na iwas ako sa kanya pero inutusan ako ng principal namin na lapitan siya at humingi ng tulong. Wala akong choice kaya't nag-usap kami. Pagkatapos ng event ay paglabas ko ng gate ay nandun na siya. Nagmamakaawa siya sa akin na i-unblock ko siya. Bobo ako so pinagbigyan ko at doon na ulit naging kami. Dumating ang December 25 ay umuwi kami ng probinsya para sa bakasyon. Sumunod siya ng December 27 at plano naming maligo sa dagat. May kaya kasi ang pamilya niya at may sarili silang beach at sila pa yung may-ari ng lupa sa barangay namin. Naligo na nga kami sa beach nila pero wait, Muslim nga pala kami. Sa kultura kasi namin ay bawal magkasama ang lalaki at babae kung hindi pa kasal. May nakakita sa amin pero hindi naman kami sinumbong. Pag uwi dapat ibababa niya ako sa harap ng bahay namin kaso nakatambay yung lolo ko. At imam nga pala si lolo. Kaya't dumiretso na lang kami sa bahay nila. Alam naman nila mama at papa na kami pero hindi lang sila yung nandun pati yung kapatid ng papa niya na isang dato. Nakilala niya ako at nalaman niyang magkasama kami. Hanggang sa tinanong siya kung papakasalan ako at sumagot siya ng oo. At doon na, hindi na nila ako pinauwi sa amin. Pinag-alaman na nila sa family ko na nandun ako sa kanila at dumating yung mga tita ko. At tinanong ako kung anong plano ko. Sinabi ko na papakasalan ko siya. At doon na nga nangyari na kinasal kami ng December 31. Letter sender, Merida. Bakit ganon? Na alam nyo naman na mali sa kultura nyo na ibigay ang sarili ng hindi pa kasal. Pero siging-sige kayo at nakakapagkwento pa talaga kayo. Hindi talaga maalam sumunod din no? Generally saying na pag hinigpitan lalong aalpas. Imagine na first meet up, mekos-mekos agad. Ako'y taka na may pag-block pa ng malamang magpinsan. Biglang sa huli legal naman pala. Tutukan nyo yung magiging anak nyo ha. Kasi sinuwerte ka lang talaga't mayaman ng pamilya. Tinanggap kayo, tanggap nyo ang isa't isa. Nabuti na lang talaga jumakpat ka.